Si Maki ay isang introvert na nais lamang enjoyin ang buhay estudyante sa pag-iisa, ngunit nabago ang lahat nang makatagpo nito ang pangalawa sa pinakamagandang dalaga sa eskwelahan. Bagamat second runner-up man ang hatol ng madla, para sa ating bida ay ito naman ang number 1 sa kanyang puso. Ngayong araw ay atin ngang tunghayan kung paanong ang pag-text-text lang sa una, ay nauwi sa pagkakaibigan hanggang sa mahulog na nga sa isa't isa. Daisuki. Sa pagsisimula ng klase ay unang nagpakilala ang gurong si Miki, saka nagbigay ng papel upang fill upan ng mga estudyante ng pagkakakilanlan. Nang matanggap ito ni Maki ay naalala kung bakit ayaw sa tagsibol, at laking malas pa nang siya ang unang mapili ng guro para magpakilala. Kabado itong tumayo sunod tinanong ng guro kung ano ang mga ginagawa sa weekends, inamin na ito ang paboritong sandali dahil bukod sa madalas wala ang ina ay makakapaglaro ng ML buong maghapon. Nang tanungin naman ito ng guro sa mga pelikula na gusto ay sinabing mga suspense gaya ng shark movies, isang bagay na tumawag sa pansin ni Umi. Sumunod na tawag ang dalagang siyo na energetic ang naging intro, at proud ibinahagi na half and half siya kaya blonde ang buhok. Siya ay galing sa all-girls school noong mid-school, at lumipat lang ngayon sa co-ed kasama ang best friend para sa bagong environment. Niyakap nito si Umi na siyang tinutukoy nitong kaibigan at saka hinikayat na magpakilala. Sinabi lamang ng dalaga na magkaklase sila noon, kaya ngayon na magkaklase ulit sila ay hinikayat ang madla na palitan na siya sa pagbabantay dito. Habang pinapuna ito ni Yu sa pag-abandona sa kanya, narinig naman ng binata ang kalalakihan na nahuhumaling sa ganda ng dalawa. Mula dito, napagtanto ng binata na ang dalawang dalaga ang magiging sentro ng atensyon sa klase. Sa paglipas ng mga araw ay naging close agad sina Yu at Umi sa mga kaklase habang itong ating binata ay puro ML lang ang inaasikaso. Isang araw, masayang nagkukwentuhan sina Yu at Umi, habang narinig ng binata ang ilang lalaki na naghahambing sa dalawa. Samantala, tinanggihan ni Umi ang paanyaya ni Yu na mag-hangout dahil pupunta rin sa sine. Nais ni Yu sumama manood subalit nag-iba ang ihip ng hangin nang makita ang pelikula, ngunit alam ni Umi na may boring lang ito dahil hindi mahilig sa ganoong genre. Nang dumaan ang dalawa ay nakita bahagya ni Maki ang poster sa cellphone ni Umi, at di gaya kay Yu ay naisip na maganda pala ang panlasa ng dalaga pagdating sa pelikula. Kasunod nito, nagtungo ang binata sa tindahan ng mga CD at DVD upang maghanap ng pwedeng mapanood. Nag-ikot-ikot ito para pumili at nang kukunin sana ang isa ay saka naman nadampian ang kamay ni Umi. Humingi ito ng paumanhin at nagulat na ang chick na kaklase pala, kung saan pinanto ng dalaga na ito ang unang beses na nagkausap sila. Nabanggit ng binata na akala nito ay may lakad ang dalaga, kaya bilang tugon ay pinuna ito sa pakikinig sa usapan ng iba. Muling humingi ng paumanhin ang binata, subalit ayon sa dalaga na biro lang at maingay naman kasi talaga sila kanina. Mula dito, binunyag ni Umi na ang tunay talagang layunin noong araw na iyon ay ang makahanap ng chance para makausap ang binata. Ipinakita nito ang papel na binigay ng guro at nagulat ang binata na madami pala silang pagkakapareho sa hilig. Hindi ito ang orihinal na sinulat ng dalaga doon, pero nagkaroon ng lakas ng loob matapos marinig na kapareho ang mga hilig sa binata. Tinanong nito ang binata kung aling pelikula ang maganda ngayon, at nang ipakita naman nito ang Piranha 3D ay natuwa ang dalaga at na-excite dito. Nagkaroon ng mga ito ng maikling palitan at kasabay noon ay mabilis ding nagkapalagayan ng loob ang mga ito. Habang nag-uusap sa pelikula ay natuwa ang mga ito na pareho sila ng taste na siya ring hudyat ng kanilang pagkakaibigan. Ilang araw lang ang lumipas, comfortable na ang mga ito sa isa't isa kaya sa araw na ito ay nagtungo ang dalaga sa bahay ng binata. Pagkalapag sa binili, in sync ang mga ito sa pagbanggit ng in-order na hapunan ng binata dahil same taste din. Sunod inihanda ng binata ang console para maglaro ng Special Force, kung saan matapos mang trash talk ni Umi ay pinaalala ng binata na winalis niya ito sa nakaraang tapatan. Nainis malala ang dalaga at sinabing nag-practice na ng husto, ngunit sa pagsisimula ng bakbakan ay dinurog lang ulit ito ng elite gamer hanggang katapusan. Cute nagmaktol ito at sinabing iba naman ang laruin, hanggang sa abutan na nga ng gabi ang mga ito. Nagsimulang mag-ayos ang mga ito nang pinagkainan ng biglang huminto ang mga mata ng binata sa dalaga. Tinukso ito ni Umi sa pagiging manyak subalit honest sumagot, na nagtataka lang kung paanong sexy pa din ito gayong mata ko kumain.
Ngumisi ang dalaga at sinabing ito ang tumataba sabay kurot, at nang mapansin na kahinaan iyon ng romantiko ay kiniliti na nga ng todo ng ating romansa. Bago umuwi, pinoint out ni Umi na mukhang mabilis silang naging close, kaya nilinaw ng binata na marahil dahil iyon sa pareho sila ng mga hilig. Bamanat ang binata na talagang marubdob ito dulot ng ito ang nag-first move, sinagot ng dalaga na mas mainit ito dahil unang pagkikita pa lang ay dinala agad siya sa bahay. Katwiran ng ating binata na wala na kasing maisip na gawin bukod sa maglaro, sinundan ng mungkahi ng dalaga na lumabas sila sa Biyernes para may iba naman. Agad pumayag ang binata, kaya ng maisip na date pala iyon ay dali-dali nilinaw iyon sa dalaga. Pinaliwanag nito na kailangan lumabas para ma-enjoy ang kabataan saka naglista ng ilang spot na pwede nilang puntahan. Inamin nito na nahihiya na din pumunta lagi sa bahay ng binata, kaya nais naman dito ay para-honest kung paano siya bilang mahilig sa hangout. Nanigurado ang binata kung sila lang na sinang-ayunan ng dalaga dahil wala pa naman nakakaalam sa kanilang close friendship. Ito ang sikretong kasunduan ng dalawa pagkat dahil langit lupa ang mundong ginagalawan ay maaaring magdulot ng isyo, kung malaman ng mga martes ang relasyon nila. Natahimik ang binata kaya biniro ng dalaga kung kabado sa date nila, yun lang at di makuha ng binata na sign na ito. Tiniyak ng dalaga na walang makakaalam sa magiging lakad nila, at muling nagbiro na kung makita ay sasabihin lang naman na magkasintahan sila. Isang inosenteng kamatis ang nilinaw na walang sila kaya tinawanan na lang ng dalaga bago umalis. Maya-maya, hindi makapaniwala ang ina ni Maki na lalabas ito kasama ang isang kaibigan, na nang manghingi pa ng extra allowance ay inakala na binyo bully ito sa eskwelahan. Nilinaw ng binata na totoo na may kaibigan na talaga. Nagresulta para matuwa ang ina na sa wakas ay nagkaroon na ito ng kaibigan kaya binigyan ng 10,000. Tumanggi man ang binata dahil malaking halaga iyon, pero baliwala para sa mapagmahal na ina na gusto lang mapabuti ang kanyang anak. Kinaumagahan, pabirong nag-text si Umi na shoulder nito ang gastos sa lakad nila subalit di pinayagan ng binata, at mariing sabi na hindi naman ito date kaya split dapat. Pagdating sa klase, humingi ng paumanhin si Umi sa mga kaibigan dahil di nakasama manood ng live episode ng Marriage Toxin, sabay senay sa binata na mas gusto lang kasi ito makasama. Napansin ito ni Yu kaya agad nagpalusot, habang guilty ang binata na kailangan pa magsinungaling ngayon ni Umi sa mga kaibigan. Sa tanghalian, habang kumakain ang binata ay narinig ang boses ni Umi at nang tunguhin iyon ay nakita ito at ang isang lalaki na magtatapat ng feelings. Natakot itong makita kaya aalis na sana, nang biglang dumating sina Yu at Nina. Hindi pa kilala ni Nina ang binata kaya pinaalala ni Yu na kaklase nila ito, at sunod nagtipon sa VIP seats para makita ang climax ng romantic drama. Mainit-init na rejection ang hatol ng dalaga, habang ipinaliwanag ni Nina na inaasahan na ito dahil kilala ang lalaki sa pagiging playboy. Binahagi ni Yu na nireject din ang lalaki, at sa pagtataka ng binata na may pagkamartes din pala ito ay nilinaw na gusto lang safe ang best friend. Kasunod nito, nagpa siya nang umalis si Umi at iniwanan ang playboy kaya umalis na din sina Yu at Nina. Sa gulat ng binata, hiningi ni Yu ang CP at nilagay ang number doon na sinabing sikreto lang nila. Kinahapunan, muling pumunta si Umi sa apartment ng binata kung saan pinagtapat nito na alam na ang tungkol sa confession kanina. Tinanong nito ang dalaga kung ganoon kasikat na inamin nito, ngunit di nga lang daw ganoon kasikat gaya kay Yu. Tanong nito na kung gusto ng binata maging sikat, subalit itinanggi nito dahil mahirap ang responsibilidad na kaakibat noon. Nagpilit ang dalaga na magpaliwanag pa ito, kaya pinahayag ng binata na ang pagiging sikat ay kailangan ng pakikasama kahit pa sa mga taong ayaw mong kasama. Para sa kanya ay nakakapagod ang ganon, kaya maski mag-isa man ay naiisip na mas okay na yun kesa sa magulong buhay ng pakikasama. Pinuna ng dalaga ang pagiging overthinker nito, ngunit yun di umano ang isa sa dahilan kung ba't gusto ito, bilang isang kaibigan. Buwelta ng binata na gusto din kita syempre bilang kaibigan, na naging pasimula para sa isang debate hanggang mapunta sa paglalaro hanggang gabi. Makalipas ang ilang araw ay Biyernes na sa wakas, at nakita ng binata na hirap magpalusot si Umi sa mga kaibigan na di makakasama sa lakad dahil excited ito sa date nila. Giit ni Nina na baka may boyfriend na ito at sinang-ayunan ni Yu, subalit sagot ng dalaga na kung ganun ay dapat sinabi na sa mga ito. Maya-maya pa,
makikita ang binata na nagpapapogi na habang naghihintay ng biglang gulatin naman ito ni Umi. Agad pinuna ng dalaga ang ligwak na pormahan nito, sinabing sa sunod ay dapat mag-ayos na ito kahit kaunti na nagpalito dito dahil upcoming dates ang ibig sabihin noon. Unang nagpunta ang mga ito sa anime section at natutuwa ang dalaga na makakita ng ibang bagay, dahil sa mga lakad kasama sina Yu at Nina ay hindi pa nakakita ng ganito. Sa gitna ng usapan, pinuna ng dalaga ang binata sa pagiging formal at nais tawagin siya nito sa first name. Sinabi ng binata na gagawin lang yun kung tatawagan din siya sa first name, ngunit tumanggi ang dalaga dahil di pa umano ganon ka-close, kaya naloka ang binata sa pagiging unreasonable nito. Sunod nagpunta ang mga ito sa isang kainan at saka nagtanong ang binata kung may mga bagong movies na napanood ang dalaga. Ibinahagi ng dalaga ang pelikula tungkol sa pating na lumilipad, na dahil pasok sa taste ay excited ang binata na mapanood iyon. Masayang iminungkahi ni Umi na panoorin iyon sa sunod na lakad, kaya napatanong ang binata kung ayos lang na gawin ng routine ang pag-hangout nila. Sumagot ng oo ang dalaga at nilinaw na wala namang lakad ng mga kaibigan sa Biyernes. Dito na biglang naispatan ng ilang babae si Umi at nagmartes, na mukhang di naman pala ganon kaganda ang dalaga. Nainis ito at humingi ng pabor sa binata, at para ipakita ang bagsik niya ay ipinakita ang imahen ng isang sweet na kasintahan na gustong subuan ang kapareha. Gulat malala ang bida natin pati ang mga martes kaya sinipa tuloy ng dalaga sa pagiging slow, umarte na kung ganon ay mukhang si Darling yata umano ang gustong subuan siya. Ginamit ng binata ang burnout curse energy at sinubuan ito, ngunit dahil sa sobrang sweet ni Umi ay nasabi ng mga martes na baka ibang dalaga ito, dahil hindi naman siguro papatol sa talunan lang. Ikinagalit ito ng dalaga at nais ng kamprantahin ang mga martes, buti na lang at pinakalma agad ito ng binata. Para mawala ang inis, nag-arcade muna ang mga ito at nag-ikot-ikot para enjoyin ang oras magkasama. Matapos ito, pumunta muna sa restroom ang dalaga bago umuwi, at nagpapasalamat ang binata na dahil sa pagiging nerd ay nakatagpo ngayon ang kanyang Umi. Biglang dumating ang grupo niyo na nagdulot ng kaba sa binata, at lalo lang lumala nang magtanong ang dalaga kung may kasama ito. Agad nag-emergency call ang binata para ipaalam kay Umi ang sitwasyon, ngunit nang aalis na sana ay inaya niyo na samahan sila pati ng kaibigan nito mag-hangout. Tumutol si Nina dahil sa maaaring kompromiso sa binata. Subalit naramdaman niyo na sadyang ayaw lang ng mga ito, habang napagtanto ng binata kung ba't siya ang gusto ka-hangout ni Umi. Mahinahong tinanggihan nito ang alok niyo at pinanto na hindi lahat ay kaya makisama, inamin na ayaw masira ang lakad ng mga ito dahil lang sa pagpipilit niyang makibagay. Dagdag pa nito na may iba pang plano ng kasama ngayon at sa kasunod na umalis. Maya-maya, nasa estasyon na ito kasama si Umi kung saan napakwento ang dalaga sa history ng kanilang grupo. Sa nakaraan ay siya ang nagsisilbing leader ng grupo at nagpapanatili sa kaayusan nito, at pagmamalaking sinabi na pinakikinggan siya dahil sa angking talino at ganda. Sa una ay nagustuhan nito ang papel kaya ginawa ang lahat upang pasayahin ang lahat, pero habang tumatagal ay napagtantong hindi naman pala lahat ay na-appreciate ang ginagawa niya. Nagresulta ito sa pagod hanggang mahilig sa mga pang-nerd na bagay, at dahil ikakasira iyon ng imahen sa grupo ay humiling na magkaroon ng kaibigan kung saan pwede i-share ang kanyang hilig. Inamin nito na sa una ay kabado gumawa ng first contact, lalo't si Maki ang magiging unang kaibigang lalaki. Habang nasa biyahe nagtalunan ang mga ito kung sino ang uupo sa bakanteng upuan, hanggang sa magkasundo na si Maki na lang dahil mas fit ang dalaga. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Umi sa nangyari kanina at nangako na siya na ang bahala mag-ayos noon. Sweet na hinaplos nito ang ulo ng binata at sinabing gigisingan na lang pag oras na, at sa pagtulog nito ay sinabi ang pasasalamat gamit ang first name ng binata. Sa araw ng Lunes, agad humingi ng paumanhin si Yu sa binata kaya nagulat ang lahat. Siniguro ng binata na ayos lang sila sabay nakita ang mga martes, saka nagyaya si Yu kung pwede sila lumabas dahil nais pa itong makilala. Pumayag ito kaya sinabi ng dalaga na eti-text na lang, nagresulta para mainggit ang kalalakihan kung paanong nakuha ng talunan ang numero ng number 1 sweetheart. Sobrang inosente itong dalaga kaya nilinaw ng binata na secret lang sana dapat iyon, kaya sa sobrang hiya ay para itong sirang robot na bumalik sa upuan. Samantala, agad naman nag-deploy ng domain itong selosa at tinext ang binata na lumabas ulit sila.
Maya-maya, magkakasama ang tatlo sa lakad pagkat isinama ni Yu si Umi dahil di sanay paglalaki ang kasama. Medyo awkward ang dalawa na umakto ngayon palang nagkita, nang mapansin naman ni Yu na sumusunod si Nina. Nagkasundo ang tatlo na tumakas, kung saan dahil nakapagpasimple itong isa sa lalaking gusto niya ay sobrang saya habang tumatakbo. Dahil naghiwalay ng landas nag-text si Yu kung saan sila magkikita, sinabi ng binata na sa apartment niya na lang kaya pinagalitan ni Umi, dahil sino ba raw lalaki ang yayayain agad sa bahay ang isang dalaga sa unang hangout pa lang. Pagkarating doon, tinanong ni Umi ang dalawa kung paano nagkapalitan ng numero, at matapos ikwento ng mga ito ay nakatanggap ng pitik sa noo bilang parusa sa pagsisekreto. Matapos ito, muling humingi ng paumanhin sina Yu at Maki sa isa't isa sa nakaraang pangyayari, kung saan inamin ng binata na di lang sanay sumama sa isang grupo at gusto lang talaga makasama ang kaibigan. Ngumiti si Yu at sinabing talagang pinapahalagahan nito ang kaibigan na yon, nagresulta para kiligin malala ang dalawa sa tindi ng pinsala. Agad nagpalusot si Umi na uuwi na dahil tapos na sila, ngunit bago iyon ay inabot ni Yu ang kamay sa binata upang formal na silang maging magkaibigan.